November 18, 2009, isang araw na mag-iiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng road rage crime sa Pilipinas. Sa gitna ng maingay na Santolan Avenue sa Quezon City, naganap ang isang pinaka-kontrobersyal na road rage killing sa kaling ito. Si Renato Victor Ebarle Jr., anak ng dating Presidential Chief of Staff na si Renato Ebarle Sr., ay brutal na itinumba ng nakaaway nito sa lansangan. Ang suspect, si Jason Ivler, pamangkin at batikang singer-songwriter na si Freddy Aguilar, at ang lalaking magiging kilala kalaunan bilang ang sexy gangster ng Bilibid. Ang mga sangkot sa pinag-usapang brutal na road rage na ito ay hindi basta-bastang tao, kung saan ang biktima na si Renato ay bukod sa anak ng dating Chief of Staff ng Presidente ay tinitingala pa itong recruitment manager ng Peninsula Manila. Ngunit ang magiging focus ng ating kwento ay ang notorious na si Jason Ivler, na sa di inaasahang pagkakataon ay nakabangga ng biktima sa lansangan na walang amor na nagpapaalingaw-ngaw ng kargada nitong baril, at mukhang hindi siya bubuhayin dahil sa mga pinakawalan nitong dami ng putok na rektang sinalo ng katawan ng biktima. Pagkatapos nito ay nagtago sa Mindanao para takasan ang kanyang kasalanan. Ang isinagawang malawakang manhunt operation kay Ivler ay maituturing na pinakamalaking misyon na ginawa ng ating kapulisan noong huling bahagi ng 2009 hanggang 2010. Si Jason Ivler ay bukod sa may kaugnayan ito sa sikat na mga awit na si Freddy Aguilar, ay galing din siya sa isang maimpluwensyang pamilya sa Massachusetts, USA. Likas na dito ang pagkaabusado sa daan dahil bukod sa road rage na kinasangkutan niya dito sa ating bansa ay may nauna ng kaso ng ganito ding insidente sa Estados Unidos, kung saan nag-plead ito ng guilty at nakapagpiyansa. Para lalo pang pagandahin ang kanyang record sa pagiging sanggano ay nagpa-enlist pa ito sa US Army sa Hawaii, at nang matapos ay nagtungo na sa Pilipinas, kung saan uusbong ang kanyang bansag na sexy gangster ng Bilibid. Halina't ating kilalanin at balikan ang kanyang kwento sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ika-18 ng Nobyembre taong 2009, naganap ang isang pinaka-kontrobersyal na road rage killing, kung saan ang naging biktima ay ang lalaking nagngangalan na si Renato Victor Ebarle Jr., na siyang anak ni former Presidential Chief of Staff na si Renato Ebarle Sr. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, ito ay itinumba ni Jason Ivler, isang notorious na tao. Naganap ang insidente sa Santolan Avenue sa Quezon City, at ang salarin ay pumasok sa sasakyan ng biktima bago pinaputokan ito ng baril ng makailang ulit. Tinawag ng media ang nangyaring paghahanap kay Ivler bilang isa sa pinakamalaking manhunt na isinagawa ng mga otoridad. Si Jason ay isinilang noong ika-7 ng Enero taong 1982 sa Massachusetts, USA. Anak siya ni Marlene Aguilar at ng Amerikanong si Robert Ivler. Siya ay nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya dahil sa ang ina nito ay kapatid ng music icon na si Freddy Aguilar. Batay sa mga panayam ni Marlene, 2 taong gulang pa lamang si Jason nang pumanaw ang ama nito. Nakilala ni Marlene ang kanyang asawa sa Pilipinas, ngunit ito ay pinaslang ng isang hitman sa Bangkok, Thailand. Matapos umano nitong mapaslang, ay pinalaki niya mag-isa si Jason, at ito ay isang mabait. Pumasok ito sa Hawaii Pacific University, kung saan kabilang ito sa Dean's Lister. Isang mahusay na mag-aaral noon si Ivler, ngunit matapos mawala ang ama nito ay nasangkot na sa kung saan-saang insidente ang lalaki. Naugnay rin ito sa iba't ibang mga lalaki. Maraming hindi kaaya-ayang pangyayari ang kinasangkutan niya, marahil ay dahil paraan niya iyon upang ilabas ang sama ng loob niya dahil sa nangyaring pagkawala ng kanyang ama. Ngunit kung ito nga ang rason niya, hindi tama iyon
dahil may masamang epekto sa kapwa ang ginagawa niya. Sinasabi na ang road rage na naganap ay hindi ang unang beses na nasangkot si Jason sa ganoong insidente, dahil minsang nadawit na rin ito sa isang car crash na naganap noong 2004, buwan ng Agosto. Ang nasabing car crash ay nagresulta sa pagkasawi ng dating congressman at presidential technical assistant na si Nelson Ponce Jr. at ang asawa nito na nagtamo ng injuries. Ayon sa salaysay, pagkawala ng kontrol sa pagmamaneho at nagdulot ito upang wawala sa tamang lane ang sasakyang minamaneho at nabangga nito ang sasakyan ni Nestor Ponce. Sinampahan siya ng kaso ng mga otoridad ng reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Sinampahan din siya ng kasong reckless imprudence resulting to slight physical injuries para sa asawa ni Nestor. 22 taong gulang pa lamang siya nang siya ay mag-plead ng guilty. Ngunit pinahintulutan siyang magbayad ng piyansa at makalabas sa bilangguan pansamantala habang hinihintay ang paglilitis. Ngunit ayon sa mga ulat, siya ay nahuli sa Zamboanga City dahil tinangka nitong lumabas ng bansa at magtungo ng Malaysia. Kaya naman naghigpit ang mga otoridad, partikular na ang Bureau of Immigration, upang hindi ito pahintulutang makalabas ng bansa. Sa kabila nito, nagulat pa rin ang mga tao dahil nagawa pa rin itong makatakas at magtungo sa Amerika. Doon ay sumali siya sa US Army at naging bahagi ng 25th Infantry Division na nakadestino sa Hawaii. Makalipas ang 1 taon, siya ay na-discharge under honorable conditions. 2 taong makalipas nito, ang pag-iwas at pagtatago niya ay natapos. Umalis siya sa bansa, ngunit bumalik din siyang muli at doon ay nasangkot siya sa insidenteng naging dahilan ng pagkasawi ni Renato Ebarle. Hindi siya nahuli dahil siya ay nagtago, ngunit ang ina naman nito ay palaging nagpapa-interview. Ayon sa ina, pinarurusahan umano si Jason dahil hindi nito sinusunod ang mga batas sa Amerikano. Kaya naman bilang ganti ay binabaling nila ang galit kay Jason. Ani pa niya, si Jason ay ginagawa umanong scapegoat ng makakapangyarihang tao sa Amerika na nais itong magdusa. Dahil sa mga pahayag na ito ni Marlene, hindi maiwasan ng mga tao na halongkatin ang mga post nito sa internet. At doon ay natuklasan nila ang mga sinabi nito na si Pope Francis ay Pope Satan. Ayon pa sa mga nakakita ng posts ni Marlene, ang mga kinikilos umano nito ay taliwas sa mga kinikilos ng normal na tao. Datapwat 2 taon matapos ang pagpaslang kay Renato Jr., nagsagawa ng patuloy na paghahanap kay Jason ang mga otoridad at tumagal iyon ng halos ilang buwan. Ang nasabing paghahanap ay natapos nang siya ay nadakip. Enero 2010, natiktikan ng NBI ang kinaroroonan ni Jason. Ayon sa isang NBI agent, nakita nila ito sa isang underground na silid at dahil sa armado ito ay tila hindi papahuli ng buhay. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ni Jason at ng NBI kung saan nagkaroon ng palitan ng mga putok ng baril. Nabaril nito ang 2 NBI, kaya naman isang shooter ang nagdesisyon na barilin si Jason Ivler. Siya ay nagtamo ng matinding tama sa balikat at tiyan nito. Isinugod siya sa ospital kung saan ayon sa doktor, ang bala ay tumagos sa large intestine na nagdulot upang siya ay kinailangang operahin. Ang ina naman ni Jason na si Marlene ay pinusasan din. Inaresto rin ang ilan sa kanyang mga kasambahay. Ayon sa NBI, sa kilos ni Ivler, handa itong hindi magpahuli ng buhay. Kaya naman wala silang magawa kundi lumaban at gumanti ng putok. Sa kabilang banda, si Marlene ay dinakip din ng NBI. Sinampahan ito ng kasong obstruction of justice dahil sa pagtatangka nitong paglihis sa mga otoridad upang mabigyang proteksyon ang anak nitong si Jason. Nang ito ay makapanayam, itinuro nito na ang tunay na bumaril kay Renato ay ang British bodyguard ni Ivler na si Mark Hauser. Si Hauser naman ay mariing tumanggi ukol sa pagkakadawit niya sa pangyayari. Ibinasura ito ng mga otoridad ang mga pahayag ni Marlene dahil sa wala naman umano itong sapat na ebidensya na susuporta sa kanyang mga akusasyon.
Ang mga saksi naman na nakakita sa mga pangyayari ay itinanggi rin na may kinalaman ang bodyguard dahil ayon sa mga ito, malinaw nilang nakita na si Ivler ang bumaril kay Renato Jr. Ayon din kay Hauser, hindi sila magkasama ni Jason Ivler noong araw ng mapaslang si Renato Ebarle, ika-6 ng Abril taong 2010. Matapos makarecover ni Ivler sa kanyang injuries, ay agad itong idiniretso sa Quezon City Jail Annex. Habang si Jason naman ay nasa bilangguan, si Marlene ay hindi tumigil at palaging nakikita sa mga balita. Ang ama naman ng biktima na si Renato Ebarle Sr. ay ibinunyag na si Ivler ang nakatatanggap ng espesyal na pagtrato sa loob ng bilangguan. Nang malaman ito ni Marlene, hayagan itong hinamon ng suntukan ang ama ng biktima. Nang lumabas naman ang mga larawan ni Jason habang ito ay nasa loob ng bilangguan, hindi ito nagustuhan ng mga mamamayan dahil sa hindi ito patas dahil sa mayroon itong VIP treatment. Dahil dito, tinanggal ang warden ng nasabing bilangguan at ang ama naman ng biktima ay sinagot ang hamon ni Marlene. Dagdag pa nito, ang kinakasama umano ni Marlene ang siyang nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Jason Ivler, kaya dito niya umano dapat ibaling ang galit na mayroon si Marlene. Nang humarap sa media si Ivler, itinanggi nito na espesyal ang trato sa kanya dahil lahat umano ng mga nakakulong doon ay tinatrato umano ng pare-parehas. Ang mga babae rin umano sa larawan na lumabas sa publiko ay mga pinsan at tagahanga umano niya. Dinipensahan din umano nito ang kontrobersyal na pahayag ng ina nito na kukonsintihin umano kung anuman ang gusto niya sa loob ng bilangguan. Sa kabila nito, kita naman na lumabas na video na tila inaaya ni Jason ang sinuman. Sinampahan ng kasong murder si Ivler habang ang ina naman nito ay hindi nakulong dahil sa nagawa nitong makapagbayad ng piyansa. Noong magsimula ang paglilitis noong taong 2015, pinakita ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap kabilang ang baril na ginamit ni Ivler kay Renato. Iniharap din nila ang mga taong nakasaksi sa mga pangyayari. Hinatulan siya ng guilty at habang buhay na pagkakabilanggo na hindi bababa sa 40 taon. Magbabayad din siya ng malaking halaga sa pamilya ng biktima at inilipat siya sa bilibid. Tinangkaman nilang umapila sa hatol. Binasura ito ng korte at tinaasan pa ang halaga na dapat nitong bayaran sa halagang 616,000 pesos. Sa huli, nakuha ng biktima ang hustisya. Bagaman hindi maibabalik ang buhay na nawala dahil din sa ginawang hatol kay Jason Ivler ay matatahimik na din ang kanyang kaluluwa. So ngayon, alam mo na ha?